buhay po natin, meron tayong mga iba't ibang kaparaanan upang makamit natin ang kakontentuhan ito. Marami nagsasabi, kontento na sila sa buhay nila. Pero lately makikita mo naman na talaga bang sila yung kontento. Naniniwala po ako na ang kontento ay isang kaloob ng Diyos. Kahit na ika'y walang-wala na, pero yung contentment ay nasa kayo dahil sa ito ay kaloob ng Diyos. Ngunit, paano natin makakamit ang contentment na to kung hiwalay naman tayo sa nagbibigay? Sabi natin, the title of our topic today is Contentment, the Gift of God. Mayari ko po ba kayong hilingin na tayong lahat? Minsan pa ay tumayo at atin po nga sabay-sabay na basahin ang Ecclesiastes, ang ngaral, Kabanata 3, English, Ecclesiastes chapter 3, verse 12 to 13. Sabay-sabay po natin basahin. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. Sabay-sabay po natin sabihin, this is the gift of God. Praise the Lord. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo pong lahat ay lumukot sa langit. Panginoong Diyos na magpangyarihan sa lahat, minsan pa po kami ay dumutulog sa inyo upang kami ay inyong pong kahabagan, pagkalooban ng karunungan ng kaalaman, kabatiran sa iyong kalooban, samahan nawa kami ng iyong Santong Espiritu sa pag-aaral po natin ito at minsan pa palakasin, patatagin ang aming pananampalataya, papamungahin pa ng ibayong parod ang aming paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat o Diyos. Sa inyo po namin nialay ang sandali ito at ito po ang aming nais mga parangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Praise God. Ecclesiastes chapter 3, verse 12 to 13, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Sa ating po introduction, ang tao ay patuloy sa paghahanap, pagsasaliksik at pagtuklas kahit sa anumang paraan. Sa gayon, sandaling ligaya ay makamtan. Patuloy po ang pagdidiscover ng mga bagay, ng mga tuloy-tuloy. Sa totoo naman po, nakikita natin ang mga nadidiscover ngayon, no? Di ba? Ang communication ngayon, kahit na nasa malayong bansa, ang kakausapin mo, makakausap mo. Walang hadlang. At ang gusto mo, magsama-sama kayo, iba't ibang lugar, ang pinanggagalingan, kahit iba't ibang bansa, maaari kayo magsama. Mag-usap-usap sa Messenger, or yung mga sa Zoom, or sa mga iba't ibang mga application na pwede tayo. Wala nang mahirap. Napakadali. Dahil patuloy ang paghahanap at pagsasaliksik ng tao kahit sa anumang paraan. Makamit lamang ng contentment. To the point na ang iba gumagawa ng paraan sa maling paraan, makontento lamang sila. Ang nasasabi ko po rito, yung mga taong minsan natatanong ko rin sa sarili ko, bakit yung mayaman, patuloy ba nagpapakayaman? Yung business tycoon natin ngayon, hindi ko sinasabi masama yun, ano po, na-achieve nila yun. Pero yung tingnan natin yung buhay nila, are they all contented? Ano ba sila sa buhay nila? Na halos kalahati ng ating bansa o ng lubay ng ating bansa, pag-aari na nila. Hindi pa rin ba sila? Masaya roon. At patuloy pa rin po sila nag-happy muli ang kanilang mga posisyon. Wala pa po bang contentment sa kanilang buhay? Naalala ko lamang po yung isang storya, yung kwento sa gospel na ang Panginoong Yesus nang kwento. Sabi niya, meron isang tao na
sipag, matyaga na nagtanim, talagang buong panahon niya ay iniuod niya sa pagtatanim at siya'y umani, ginamit pala ng masaganang ani. At sa kanyang masaganang ani, hindi niya alam. Dahil ang kanya pong bodega ay halos hindi na ma-accommodate yung dami ng kanyang inani. Alam niyo po, sabi niya, ipagigiba ko ang aking bodega at magpapagawa ako ng mas malaking bodega at doon ko ilalagay ang lahat ng aking inani. At ang gagawin ko na lamang, kumain, matulog, at magpapasok. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, angal, ngayon din, kukunin ang buhay. Ano na ang nangyari sa kanyang pinagpagalan? Di po ba? Alam niyo po, ang sinasabi po rito ng Panginoon, okay, magpagal ka para sa kinabukasan mo sa future mo. Pero maglaan ka ng panahon para sa pag-ibig at paglingkod sa Panginoon at paglingkod sa ating kapwa. Hindi niya naisip na sa dami ng kanyang inani, yung sumobra, pwede niya naman ipamahagi sa mga tao. Makikita natin sa kwento iyon na ang damdamin ng taong umani ay wala pag-ibig, walang puwang ang pag-ibig sa kanyang puso, sa kanyang kapwa. Contentment means to feel that we have enough, that what we have is sufficient. We can live without having more. Sabi daw po yun daw pong contentment, kung anong meron ka, okay na. Sabi nga po ni Apostle Paul sa kanya po salita, naranasan ko na ang maghirap, naranasan ko na rin yung sumagana. Kung kaya, sa lahat ng mga ito, ay natutunan kong makontento. Kaya nga po nasabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Salamat. Salamat po. Kaya nasabi niya, I can do all things through Christ that gives me strength. Yun po yung content, yun po yung context nun dahil sabi niya, yung contentment na naranasan niya. Kasi ako po, nagkaroon ako nung nabasa ko po kasi yun, nung ako'y college, sabi ko, ginawa ko po itong parang si Stephen Curry, sabi niya, ginawa ko po itong principle, magagawa ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kung nakaya nila, magagawa ko rin. Pero ang hindi ko po naisip, yung context, yung kabuuan na sinasabi. Kaya po nasabi niya po sa Paul yun, that I can do all things, na kaya niya matanggap kung meron man siya, kung kung kaya niyang matanggap kung anong kalagayan niya sa buhay. Kung siya man ay punong-puno ng pagpapala, kung siya man ay naghihikaw, tanggap niya ang lahat ng iyon. Kaya yun po yun. Kaya po sabi, it is the state of being satisfied with their current life situation. Kung ano yung alagayan mo ngayon, meron ka man o wala, you have to learn to be satisfied. Kailangan maging masaya ka pa rin. Kailangan tanggapin mo kung ano ang meron ka ngayon. Hindi na yung kahit sa paano parang makakuha ko lang kung ano gusto makuha. Hindi. Kinakailangan matutunan mo maging masaya kung ano ang kalagayan mo ngayon. Because the opposite of contentment is greed, which destroys the capacity to enjoy what God has given. Ang kabaliktaran daw po ang opposite side daw po pala ng contentment is greed. So napakinggan po natin yung kanina, sabi natin, umani na napakarami. Pero bakit? Walang puwang sa kanyang puso na mamahagi. Ito yung tao yung tao tanggap ng tanggap, kuha ng kuha, achieve ng achieve. Yung parang naalala niyo po yung kung bakit ba madami yung mga anay, yung mga langgam. Dahil po kasi yung meron silang parang pinakananay. Walang ginawa yung kundi mga anak ng mga anak. Pero ang ginawa niya, kain lang ng kain, kaya lumaki ng ganyan palaki. Parang ganon. Ganito po sa atin, in Luke chapter 12 verse 15 sabi, then he said to them, watch out
Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. So sabi ko natin, no? Kahit yung buong Pilipinas, pag-aari mo na, hindi pa rin daw dyan nabubuo yung contentment. Hindi ka pa rin makukontento kung walang kang kaugnayan sa nagbibigay ng gift of contentment, and that is another our God. Kailangan meron kang kaugnayan sa giver of gift na ito para maranasan mo. Kahit na siguro kung ano kalagayan mo dahil because of, you have the relationship to the gift giver, mararamdaman mo that you are really contented dahil meron kang Diyos eh. Ano sabi natin kanina, yung inanta, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Inamin natin kanina. Dahil ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng kakontentuhan. Kung wala kang kaugnayan sa Diyos na nagbibigay ng contentment na ko, kahit na anong pagpapagala ko ito, mararanasan mo, pero pansamantala natin hindi tumatagal. Pero sa Diyos, mo hanapin ang contentment. Hindi ka mapapaya at mararanasan mo. Because contentment is a matter of accepting from God's hand what He said. Kung anong binigay sa'yo ng Diyos, tanggapin mo ng buong magpapasalamat. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? Amen. Alam ng Diyos ginagawa niya. Alam ng Diyos kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Nung nilikha ka ng Diyos, sabi niya, you are fearfully and wonderfully made by God. Kung ingat ka ng ginawa. Pero bakit hindi ka pa rin masaya? Naglalagay ka pa ng tattoo sa katawan. Hindi! Brother Jess, art yan. Ibig sabihin, ang Diyos hindi artistic. Nilikha ka niya, ganyan-ganyan ka eh. Pinakialaman mo pa. Minsan na madalas, no? Ako mga kabataan, pag ako nagsaserve ng pagkain, sa mga guest, ang gaganda ng mga ikaw dito. Is that painful? No, it's not. I can carry it. It's not. Ang kinalulog ko, meron pa isang babae, ganda. Yung tenga niya, yung pinasok, yung butas ng tenga, ganyan kalaki, Ang inaano ko lang, sabi niya, art mo yan, yung sabi ng just widely artistic, hindi kaya niya ganyan eh. Sabi ng, di ba sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, hindi ko lang naisulat ito. No? Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin niyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Does God glorify when you have ikaw dito sa Diyos? Mag-glorify ba ang Diyos? Yung ibang dito, yung malakutay ng ikaw dito, binubutas, mag-glorify ba ang Diyos? At may nakita pa po ako, buong mukha niya sa rekto, puro pierce, puro ikaw, buong mukha, at yung buong katawan, punong-puno ng kato. Art yun. Mas artistic ka pa ba sa Diyos? Diba? Nilikha ka niya, sabi, fearfully and wonderfully made ka na nga eh. Dahil sabi po ni Apostle Paul, ingatan ninyo ang inyong katawan. Dahil ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Finding joy in what God has given you. Kung anong bigay sa iyo, Diyos, hanapin mo pa. Dapat ka na maging satisfied, maging masaya ka na. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos eh. Dahil ulit-ulit na sinabi ko sa inyo kanina, alam ng Diyos kung ano ang makabubuti sa atin. Kung ano ang makapagpapasaya sa atin. In Hebrew chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake. Tagalog, di ko kayo iiwan,
Hindi ko kayo pababayaan. Keep your eyes free from the love of money. Hindi naman po masama yun. Sabi na money is laro. Hindi yung laro of all evils money, kundi the love of money. Ang pera o ang salapi ay mabuting alipin. Balit napakasamang Panginoon. Huwag natin gawin Panginoon sa labi. Kundi gawin natin Panginoon yung nagkakaloob na ito, yung tunay na Diyos. So sabi ko dito, no? Ang pangako naman ng Diyos yung walang wala ka. Iniwanan na ba kita? Pinabayaan na ba? Ang Diyos ba nagpabaya na ba sa atin? Iniwanan na ba tayo ng Diyos na tiwang-tuwang? Yung pang presensya niya ay tumalikod na sa atin? Hindi. Kahit madalas tayo tumatalikod, sumusunod pa rin siya sa atin. Hindi niya pa rin tayo magawang pabayaan. Dahil, ito po sabi niya, iwasan yung pagiging saking sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Sabi po natin yung text po natin, yung key verse po natin, sabi, there is nothing better for people than to be happy. Number one, there's nothing better for people than to be happy. Number two, to do good while they live and find satisfaction in all their toil, yung pagpapagaling sa Biblia. Ngayon, ito po. Tayo raw po, wala raw po mas mabuti para sa atin kung di maging masaya. Paano nga bang maging masaya? Ang pagiging masaya po ba yung makamit mo lahat yung sabi po ng nakakausap ko kasi mga nasi-share ko, sabi nila, huwag kasi ako nandun sa presensya o sa espiritu ng drugs o ng alak, nakakalimutan ko ang mga problema. Kaya lagi akong gumagamit nito para makakalimutan ko ang problema. Eh paano pag wala ng tama? Hindi mas malalang problema ang nagiging epekto, di ko ba? Ang paghahanap ng kung paano liligaya ang isang tao ay maraming kaparaanan. Subalit isa lang ang nagkakaloob. Ang Diyos lang ang nagkakaloob ng tunay na kaligayahan sa buhay. Hindi pwede yung sarili mong kaparaanan. Eh dito ako nagiging masaya eh. Kapag ako'y nakadroga, kapag ako'y lasing sa alak, nakakalimutan ko mga problema ko, nagiging masaya ako dito. Paano ko na ang espiritu mo? Di ba? O sige, pangalawa, nakakagawa ka ba ng mabuti kapag ikaw ay nasa impluensya ng ipinagbabawal ng gamot o ng mga alak? Nakakagawa ka ba ng mabuti? Kasi sabi ito, there is nothing better for people than to be happy and to do good while they're living. Pero maaari kang gumawa ng mabuti, pero ang dapat, kailangan meron ka pa rin kaugnayan sa Diyos na nagbibigay ng content, ng gift na to, ng gift of contentment. Kinakailangan sa buhay natin, meron tayong kaugnayan sa Diyos. Kaya, kahit anong gawin mong mabuti, kung wala kang kaugnayan sa Diyos, baliwala ang lahat. Kaya sabi ko, number 3, find satisfaction in all their toil. Yung toil po, yung sabihin, pagpapagal. Sa mga ginagawa mo ngayon, nararanasan mo ba na ikaw ay nagiging masaya? Kaya po yung iba na ginagawa, umaakyat sa pinakamataas na bundok. At pag nakamit nila yung summit, yung pinakatok ng bundok, ang feeling nila, kontento na sila, naging masaya sila. Ang iba naman, sasakay na aeroplano at magpapaparachute, death-defying. Isinusugal ang buhay, makamit lamang ng kasiyahan. Yung iba, okay yan, normal yan. Yung iba naman, nando sa, di po ba,
napaka-delikado rin kapag ikaw ay sumasakay doon sa talagang yung mga rides na talagang talagang halos death-defying na. Diba? Pero, pagkatapos mo yun, masaya ka na. Magsawad ka na. Pero, tumatagal ba yung saya na nagagawa mo? Sabi mo sa Mangaral, chapter 6, verse 3, sabi, ito pang sabi niya si Hari Solomon, na pinayayaan ng Diyos ng napakaraming kasaganaan sa buhay, yaman, talino, at maraming asawa at ari-arian. Sabi niya, sa Mangaral chapter 6 verse 3, sabi, masasabi kong mas mabuti pa ang isang sanggol na ipinanganak na patay kaysa sa taong nabuhay nga ng matagal at nagkaanak pa ng marami, pero hindi naman nagkaroon ng kasiyahan sa buhay at hindi na ilibing ng maayos. Di ba? Mabuti pa rin yung sanggol na pinanganak siya, pero patay. Kaysa sa isang tao nabuhay nga ng napakatagal, o 1,000 years nabuhay ka, pero hindi naman naranasan yung maging masaya. Mas mabuti pa rin yung sanggol na patay. Ano po yung sabihin? Ang kabuluhan. Ang haba ng buhay, ang dami ng iyong anak, kung hindi mo naranasan, kung hindi mo nararanasan ang lumigaya. Lumigaya. Contentment is a feeling of quiet happiness and satisfaction. Quiet happiness. Yung inner joy, masasabi mo, minsan tayo ay nagsishare ng Word of God. O yung halimbawa, nakaranas na tayo mga trust distribution. Minsan, nilalakad mo lang, kumakatok ka sa bahay-bahay. Minsan, pinagsasaran ka. Minsan, aakotan mo, didibagihin ka, mumurahin ka, pagagalitan ka pa. Pero at least you still have you still have joy in your heart. Hindi ka pa rin nagsasawa. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod mo. Tuloy-tuloy pa rin ang paglipangin mo. Kahit na nire-reject ka na, tuloy pa rin. Bakit? Kasi isaya ka sa puso eh. Tanong ko lang mga kapatid, isaya pa po ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Di ba? Ang paglilingkod sa Panginoon, no matter what happened, maranasan mo man yung rejection, maranasan mo man yung pag-alipusta ng iyong kapwa sa iyo, basta meron kang Kristo sa buhay. Sabi sa chapter 22, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kahit na ikaw ay inaalipusta dahil kay Kristo, dahil sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, na ang concern mo, sila ay mailapit sa kaharian ng Diyos o mailapit sa Panginoon at maranasan ang paghahari ng Diyos sa kanila. Napakagandang bagay po noon. Application po tayo. Nakakapagod din minsan ang paghahanap. Amen po ba? Nakakapagod din minsan ang paghahanap. Lalo na kapag nasa kamay mo na pala ang hinahanap. Alam mo ang Diyos, alam niyo po ang Diyos, maraming binigay sa akin. Na kung saan, hindi man natin nakakalaman na binigay ka pala sa akin ito, pero patuloy pa rin natin hinahanap. Sa pagkatrabaho ko minsan, napansin ako ng kasama ko sa trabaho. Siya parang aligaga ako, may hinahanap ako yun. Punta ako ng saan-saan, talagang pinuntahan ko yung lakad ko, layo ng lakad ko, pinuntahan ko. Hinahanap ko yung relo. Hanggang sa bumalik ako sa area, siya pa nahanap mo na ba yung hinahanap mo? Di pa nga eh. Ano ba yung hinahanap mo? Yung relo ko. Ayun mo, nasa kamay mo. Nangyari ko talaga sa akin yun. Ang tagal ko naghanap. Nasa kamay ko lang. Ganon din minsan nangyayari sa buhay natin, now spiritual life. Meron ibinigay ang Diyos sa iyo na minsan inahanap mo pa rin. Pero hindi mo alam, takinig mo na pala. Nasa sayo na pala. Diba?
Yun ang mas mahirap doon eh. Nakapapagod din ang paghahanap, lalo na kapag nasa kamay mo na palang hinahanap mo. Yung mata, parte ng katawan, na maraming nakikita, subalit yung sarili niya, di man lamang mapanaan. Diba? Nakikita ba ng mata sarili niyang mata? Diba? Salamat na lamang at may salamin. Na sa tuwing titignan mo yung salamin, makikita mo yung kagandang likha ng Diyos. Amen. Subukan yung magsalamin. Makikita mo yung gandang likha ng Diyos. Di ba ba? Amen. Praise the Lord. Napakaganda ng likha ng Diyos. Salamat na lamang mayroong salamin. Sa awit, Kabanata 37, verse 4, sabi niya, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ito ng walang alinlangan ang ginanay. So in this book, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Diba? Sa Diyos lang kasi matatagpuan yung ligayang ito eh. Yung satisfaction na ito. Sabi ko nga sa kanta ng Rolling Stone, sabi na, I can get no satisfaction. Pero pagkakita kay Kristo, subukan mong humingi sa Diyos ng satisfaction na ito, ibibigay niya. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya ito ng masagana pa sa iyo. Jesus promised to His people fullness of life. In John chapter 10, verse 10, sabi niya, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I came here to give you life and an abundant life, sabi ng Panginoon. Abundant of life, or life to the fullest ang bigay ng Diyos sa atin, ng Panginoong Jesus. Pero bakit hindi natin ma-experience minsan yung fullness of life? Bakit? Kasi there is a thief who is stealing na nagnanakaw ng saya natin. Kaya minsan pumapasok yung anxiety problem. Kaya pumapasok minsan yung depression. Kasi, yun ang ginagawa ng kaaway. Ginanakaw niya sa atin yung saya, yung ligaya ng kaloob ng Diyos sa atin, at pinapalitan niya ito ng lungkot. Dahil alam niya, kapag ang tao ay malungkot, ito yung nakapagpapahina ng katawan to the point na makaka-welcome ng maraming sakit hanggang sa tuluyan ng mamatay. Pero Diyos, ang gusto na maging masaya tayo. Dahil pag tayo naging masaya, humahawa ang sayang ito sa mga taong nakakasalamuhan natin. Amen? Kaya nga sa trabaho, pag tinatanong sa amin, masaya ka pa ba sa pagtatrabaho? Pag sinabi mo, hindi na. At tanongin sa'yo ng management, ano ba mga pagpapasaya sa'yo? Gusto mo ba ilipat ka namin sa'yo? Ganun. Merong suggestion kung hindi ka naman sa'yo. Dito sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon din, masaya pa po ba tayo? Kung tayo ay masaya, ang lahat ay sasayanin dahil kumahawa ang sayanin. 2 Corinthians chapter 9, verse 8 sabi po, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyang matulungan ang iba. So yung kinanta natin kanina, di ba? Sabi, higit pa sa inyong higit pa sa inyong pangangailangan ang ipagkakaloob, ang nakaambang ibibigay ng Diyos sa atin, higit pa sa pangangailangan natin. At ang purpose, bakit higit pa sa pangangailangan natin ang binibigay ng Diyos sa atin? Upang lagi tayo makatulong sa iba. Hindi para sarilinin natin. Diba? Yung katulad ng sinabi natin kanina, yung taong nagtanim at nagpag-iba ng sarili niyang bodega at pinalakihan ng bodega upang ilagay lahat doon ng kanyang mga ani. At sabi niya sa sarili niya, wala nang ibang gagawin kundi kumain, matulog at magsaya. Baka pagkagaling ang ginawa natin, kunin na rin ng Lord ang buhay natin. Di po ba? Kaya sabi po rito, kaya tayo higit pa sa pangangailangan natin ang nais ibigay ng Diyos sa atin upang tayo rin naman sa iba
ay makabahagi, makatulong sa ating kapwa. Conclusion po tayo. Nilikha tayo ng Diyos upang maging masaya at maging kontento sa buhay. Dahil sa totoo lang, bago tayo nilikha ng Diyos, lahat ng pangangailangan natin, inihanda niya. Yung ngayon, nung araw, bago nilikha ng Diyos ng tao, nilikha niya muna ang mga pumangkahoy, lahat ng kailangan natin. Magiging perfect weather, binigay ng Lord sa atin. Kompleto. Ngayon naman, sa panahon natin ngayon, nasa pinagbubuntis pa lamang yung sanggol, nasa sinaspupunan pa lamang yung sanggol, nakahanda na yung mga barong-baruan. Yung creep na tutulugan, yung kulambo na panglaban sa mga lamok, insekto sa kanya, nakahanda na ang mga isuso niya, nasa sinapupunan. Kaya ganun po. Wala na tayong mahihiling pa. Sabi niya, ang Diyos sa Diyos, sabi niya, nilikha tayo ng Diyos upang maging masaya. Yun lang. Pero, tandaan po natin, mayroong magnanakaw na kung saan nagnanakaw ng ating saya at pumapatay at sumisira ng kaugnayan natin sa Diyos. Always be aware of our spiritual life. Sabi niya, lagi niyong siyasatin ang inyong sarili. Kung kayo ay nasa pananampalataya pa sa Panginoon o hindi na. Ang kaligayahan ay hindi mahirap hanapin. Ibinigay na sa atin ito ng Diyos at patuloy pa niyang ibinubuhos sa ating buhay. Tayo lamang ang pumipigil sa kaligayahan ito dahil sa dami ng ginagawa nating pamantayan sa buhay. Hindi po sa ating pong bansa ngayon. Ang dami ng mga ipinasok ng mga batas. Ipinasok mga batas. Ay, sa batas nga lang po sa kalsada, napakarami ng batas. Sa pagmamaneho, napakarami na pong batas na ipiniiral po sa atin. Kaya minsan, ganun din po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay magtatakda ng napakaraming pamantayan sa buhay, minsan hindi natin namamalayan, napipigilan na rin natin na yung ligayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Because contentment is not how much you accumulate on earth, but how much you send ahead of heaven. Yung kakontentuhan sa buhay, hindi sapat yung marami ka nang na-achieve sa buhay. Marami ka ng mga degree. Marami ka ng mga tinapos. Naging fame o Hall of Famer ka pa. Hindi doon nakuha yung contentment eh. Saan daw po? Kundi kung ilan ang naakay mo tungo sa paanan ng Panginoon. Ilan yung na-share mo upang nag-transform ang kanilang mga buhay para sa tulong sa kabanalan. Sabi po rito sa minsan nabasa ko po o napakinggan ko po, ang maganda rin naman po prinsipyo. Sabi niya, give the world the best you have and it may never be enough. Never be enough. Kahit na ibigay mo sa mundo yung the best na meron na. The best of your effort, hindi pa rin ito sasapat sa mundo. Ay yung mundo ay walang kakontentuhan ang daan ko. The good you do today, people often forget tomorrow. Even to lahat. Hindi naman mabuti ngayon. Maaaring malimutan ito bukas ng mga tao. Sa Diyos, recorded. Kaya, do good and do it. Amen. Titigil sa paggawa ng mabuti. Kahit hindi man nila maalala ito bukas, meron naman tayong Diyos na nakapagtatala ng ating mga mabuting ginawa. Sabi, it is between you and God in the finals. Dahil, pagdating ng araw, isa-isa tayong haharap. We are all appear in the judgment seat of Christ someday. Lahat tayo
haharap sa hukuman ng Panginoon, individual, hindi by group, hindi by organization, kundi by individual. Haharap tayo, ano ang ginawa mo sa lupa. Anong ginawa mo? Kaya, mga kapatid, hanggat naririto pa tayo sa mundo, gawin natin kung ano ang makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Because contentment is the gift of God. Amen po ba? So lang po na maaari po ba natin i-declare ito sa ating mga buhay? Kasi may kumapa akong declaration. Pwede po ba tayong lahat tumayo? Sabay-sabay po natin yung basahin yung declaration ko. Yan. Nababasa niyo po ba? Kasi okay, praise God. Sabay-sabay po natin basahin ito without honesty in our heart. Na parang sa Diyos natin ito sinasabi. Sabay-sabay po natin sabi. Maikli lang ang buhay na ating taglay. Huwag sayangin sa patuloy na pagsuway. Utos ng Diyos, laging sundin. Salita niya sa puso at isip, huwag iwawalay. Nang di maligaw sa ating lakbayin, dahil kasalanan ay pumapatay, na siyang mapapabala sa ating tunay. Sa kanyang mga kamay, ipagkatiwala lahat ng bagay. Siya ang tinapay ng buhay na sa atin ay pumapatnubay. Ang ating malay, sa tuwina lumiliwanag ang kulay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at walang kapantay. Sa ating paglalakbay, siya din ang gumagabay. Makakamit natin ang tagumpay kung sa Diyos tiwala ay ilalagay. Sandali po tayo yumuko at manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong kapakayanan. Wa po, Panginoon, sa mga narinig po namin, mensahe mo, mga salita mo, from passage from the Bible, Panginoon, namin po dalangin po namin, Panginoon, pagsilbi po namin itong inspirasyon, kung patuloy namin mga gift, yung gift na to nakaloob mo sa aming mga buhay. Lord God, continue to help us, Lord God, upang yung gift na kaloob mo na contentment in our time ay patuloy namin para nasa at manibahagi rin po sa iba. Salamat po, Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen.